Nagsisimula ang pelikula sa taong 1814 habang naglalayag ang ilang tripulante ng isang French merchant ship patungo sa isla ng Elba. Ang unang tauhan ng barko na si Philippe Danglars ay tutol sa ideyang ito, ngunit ang kapitan ay na-comatose at nangangailangan ng agarang tulong medikal. Ang Elba, ang mismong isla kung saan kasalukuyang ipinatapon ng French general na si Napoleon Bonaparte, ang mga tropang British ay nagpapatrolya sa isla buong oras at araw at binabaril ang sinumang lumapit sa paligid nito. Sa kabila ng mga banta na ito ay dumating sa baybayin ng isla ang pangalawang tauhan ng barko na si Edmond Dantes at ang kinatawan ng shipping company na si Fernand Mondigo. Ang huli ay hindi masyadong natuwa sa ideyang ito, ngunit si Edmond ay desperado na tulungan ang kanyang kapitan. Sa lalong madaling panahon, ang dalawa ay nilapitan ng mga kalaban na sundalong Amerikano na nagpaputok para sa ilang mga babala. Ngunit bago lumala ang mga bagay, si Napoleon ay dumating sa dalampasigan. Ginamit niya ang kanyang impluwensya upang iligtas sina Edmond at Fernand mula sa mga sundalo at nag-alok ng tulong medikal para sa kanilang kapitan. Kinagabihan ay tinawag ni Napoleon si Edmond ng mag-isa para sa isang pribadong pag-uusap. Ang general ay humanga sa kanyang katapatan sa kapitan ng barko at humingi ng pabor. Ibinigay niya sa marino ang isang sulat na ihahatid sa isang lalaking nagngangalang Clarion. Sa katunayan ay sinabi ng general na si Clarion ang lalabas at tatanggap ng liham na ito ng mag-isa. Pinasumpa din ni Napoleon si Edmond na hindi niya isisiwalat ang tungkol sa liham sa sinuman, kahit sa kanyang malapit na kaibigan. Lingid sa kanilang kaalaman, si Fernand ay palihim na nanunood sa kanilang pag-uusap. Kinabukasan ay napilitan na umalis ang mga tripulante sa isla dahil pumanaw na ang kanilang kapitan. Bumalik sila sa Marseille kung saan matatagpuan ang headquarters ng shipping company. Ipinagbigay alam sa kanilang boss na si Morrel ang tungkol sa buong paglalakbay at ang mapanganib na pagdating sa Elba. Si Morrel ay lubos na humanga kay Edmond at itinaas ang kanyang posisyon bilang kapitan ng barko, ngunit ikinagalit ito ni Philippe dahil siya ang second in command, kaya naman nilisan niya ang kanyang trabaho. Kasunod nito ay nagkita si Edmond at ang kanyang kasintahan na si Mercedes sa isang kastilyo sa tabing dagat at inihayag ang balita. Gusto rin niya itong pakasalan, ngunit walang gaanong pera o magarbong singsing sa kasal. Dahil sa kanyang kasiyahan, gumawa siya ng singsing mula sa isang sinulid at isinuot ito bilang tanda ng kanilang tunay na pagmamahalan. Gayunpaman, si Fernand na naruroon din sa eksena ay hindi ikinatutuwa ang buong sitwasyong ito. Naiinggit siya sa magandang kapalaran ng kanyang kaibigan, kaya naparami ang inom niya at binanggit kay Philippe ang tungkol sa liham. Ito ay maaaring ikasangkot ng kaawa-awang si Edmond sa mga paratang ng pagtataksil ayon sa mga batas ng gobyernong Pranses. Lumipat ang eksena habang kumakain si Edmond kasama si Mercedes at ang kanyang ama. Natutuwa at sabik silang lahat sa balitang itataas ang kanyang posisyon bilang kapitan ng isang merchant ship. Ang kanilang kaligayahan gayunpaman ay mabilis na nawala nang lumitaw ang mga kawal ng hari. Inaresto nila si Edmond at dinala siya sa punong mahistrado ng lungsod na si J.F. Villefort. Alam ng mahistrado ang tungkol sa liham mula kay Napoleon at tinanong ang sospek tungkol dito. At bilang tugon ay ibinunyag ng mangmang na si Edmond na nasa kanya pa rin ang sulat, ngunit hindi niya alam kung ano ang nilalaman nito. Ibinigay niya ito sa mahistrado na binasa ito at napagtanto na naglalaman ito ng detalye tungkol sa mga posisyon ng mga sundalong Amerikano sa paligid ng Elba. Ang impormasyong ito ay posibleng tumulong kay Napoleon na makatakas at makabalik sa mainland France. Ang sitwasyon ay nagiba nang magtanong si Villefort kung kanino nilalayon ang sulat. Matapat na pinangalanan ni Edmond si Clarion, ngunit binanggit niya na wala siyang ideya kung sino yun. Lingid sa kaalaman ng mandaragat, si Clarion ay walang iba kundi ang sariling ama ni Villefort na isang masugid na taga-suporta ng lumang rehimen. Ang mahistrado na tinalikuran ng kanyang ama upang makakuha ng isang prestihiyosong posisyon sa post-Bonaparte France ay natakot sa pahayag. Agad na sinunog ni Villefort ang sulat at tinanong si Edmond kung sinabi niya ito sa sinuman. At nang sinabi ng mahirap na lalaki na wala siyang pinagsabihan ay ipinaaresto siya ni Villefort. Sa kabutihang palad ay nakatakas si Edmond at tumakbo sa kanyang pinakamamahal na kaibigan na si Fernand, ngunit ibinunyag ng huli na nakita niya si Edmond na hawak ang sulat at binasa ito habang siya ay natutulog. Sa isang nakakagulat na pangyayari, ipinagkanulo ni Fernand ang kanyang kaibigan at isinumbong ito sa mga awtoridad. Di nagtagal, dinala si Edmond sa isang kilalang bilangguan na tinatawag na Choudif na matatagpuan sa isang isla. Napakadelikado ng kulungan na ito at walang nakakatakas dito. Pagkatapos ay iniharap si Edmond sa isang sadistikong warden ng bilangguan na pinahirapan siya hanggang sa siya ay mawala ng malay. Matapos ang pananakit, itinapon si Edmond sa isang selda na may maliit na bintana na halos hindi pumapasok ang anumang liwanag.
Mayroon ding pintuan na gawa sa kahoy na nagbubukas lamang isang beses sa isang taon, at ang pagkain ay masama ang lasa na kahit na ang mga aso ay hindi makakain ito. Nag-iisa lang siya at walang makausap, at hindi na siya makakalabas ng selda. Lumipas ang 6 na taon at araw-araw tinitiis ni Edmund ang sakit at pagdurusa. Nagsisimula na siyang mawala ng pananalig sa Diyos at kahit na sinusubukan niyang ibitin ang sarili ay hindi niya ito tuluyang magawa. Dumarating ang warden tuwing bagong taon upang atakihin si Edmund, at ito ang dinaranas ng bawat bilanggo sa impyernong kulungan na ito. Isang araw, ang isang walang pag-asa na si Edmund ay nakahiga sa kanyang selda nang may nangyaring milagro. Nakarinig siya ng kakaibang tunog na nagmumula sa sahig, at maya-maya ay may lumabas na matandang lalaki mula sa isang butas. Ipinakilala nito ang kanyang sarili bilang si Faria, isang bilanggo na nasa Chateau d'If sa huling 11 taon. Tila siya ay naghuhukay ng isang lagusan upang makatakas. Ngunit nang makitang siya ay nasa selda ni Edmund ay napagtanto niyang naghukay siya sa maling direksyon. Sa kabila ng kasawian na ito, plano ng matanda na maghukay ng isa pang lagusan sa loob ng 8 taon at pinakiusapan pa niya si Edmund na sumama sa kanya. Nag-alok si Faria na tuturuan siya ng malawak na hanay ng mga disiplinang pang-akademiko at militar bilang kapalit, kaya si Edmund na marami pang natitirang oras sa mundo at walang ibang gagawin ay sumang-ayon sa kanyang alok. Sa pagdaan ng mga taon, halos lahat ng oras ni Edmund ay ginugugol niya sa selda ni Faria, inaaral ang bawat kaalaman na itinuturo sa kanya ng matanda. Upang maiwasan ang mga bantay ng bilangguan, 2 beses siyang dumaan sa lagusan patungo sa kanyang selda. Ang unang beses ay nang dumating ang mga gwardya upang maghatid ng pagkain at ang pangalawang beses ay noong dumating sila upang kunin ang balde ng basura. Pareho silang patuloy na naghuhukay ng lagusan at inilalagay ang lupa sa balde. Alam na alam nila na hindi kailanman susuriin ng mga gwardya ang balde na yun dahil sa sobrang dumi. Isang araw sa isang pag-uusap ay ikinwento ni Edmund ang kanyang kwento kay Faria. Ibinunyag niya kung paano siya pinawalang sala ng mahistrado sa lahat ng mga kaso para lamang siya arestuhin sa ibang pagkakataon. Naaalala rin niya kung paano sinunog ng mahistrado ang liham nang mapagtanto niyang nakapangalan ito sa isang taong nagngangalang Clarion. Iminumungkahi ng matanda na posible na may nakatagong motibo sa likod ng desisyon ng mahistrado na sunugin ang gayong mahalagang ebidensya ng pagtataksil. Habang pinag-iisipan ni Edmund ang sinabi ni Faria, sinimulan niyang pagdugtungin ang palaisipan. Napagtanto niya na si Clarion ay maaaring ang sariling ama ng mahistrado na dating koronel sa hukbo ni Napoleon. Nagsisimula ng magkaroon ng kahulugan ang lahat ngayon, at pinuri ng matanda ang lumalawak na pag-unawa ni Edmund sa masalimuot na mundo ng politika. Pagkaraan ng ilang taon, ang kanilang ginagawang lagusan ay nakarating na sa labas ng mga hangganan ng bilangguan malapit sa mga ugat ng isang puno. Kailangan na lang nilang maghukay ng 1 buwan pataas para makumpleto ito. Ngunit habang ginagawa ito ay isang kalunos-lunos na aksidente ang nangyari. Ang lupa sa itaas ay bumagsak kay Faria at nahirapan si Edmund na iligtas siya, at matinding nasugatan ang matanda. Bago mamatay ay sinabi ng matanda sa kanyang mag-aaral ang tungkol sa kasumpa-sumpa na kayamanan na dating pag-aari ng kanyang mga amo, ang mayayamang pamilya ng Spada. Inihayag niya na ang kayamanan ay nakabaon pa rin sa isang isla na tinatawag na Monte Cristo sa baybayin ng Italia. Pagkatapos ay binigay ng matanda kay Edmund ang isang mapa at hinimok siya na gamitin ang kayamanan para sa kapakanan ng mga mahihirap na tao. Sa resulta ng trahedyang ito, dinala ni Edmund ang bangkay ni Faria pabalik sa selda habang nagtatago sa loob ng lagusan. Hindi nagtagal ay dumating ang mga gwardya at laking gulat nila nang makita ang walang buhay na katawan doon. Ipinagpalagay nila na ang matanda ay namatay sa natural na dahilan kaya binalot nila ang kanyang katawan gamit ang isang saplot at lumabas upang ipaalam ito sa warden. Bumalik ang grupo sa selda at kalaunan ay nagpasya na itapon ang bangkay sa dagat. Sa sumunod na eksena ay dinala ng mga gwardya ang katawan sa labas. Ngunit habang naghahanda silang magbilang hanggang 3, may nangyaring kamangha-mangha. Isang kamay ang lumabas mula sa tela at kinuha ang susi na nakasabit sa baywang ng warden. Parehong nahulog sa dagat ang bangkay at ang warden, at si Edmund pala ang nasa likod nito. Itinago niya ang katawan ng matanda sa kanyang selda at matalinong pamwesto sa loob ng tela. Nang nasa ilalim na sila ng tubig, tinanggal ni Edmund ang kanyang mga tali at mabilis na itinali ang warden. Ang huli ay desperado na sinusubukang iligtas ang kanyang sarili ngunit tiniyak ni Edmund na doon na siya mamamatay sa dagat. Pagkatapos ang bagong layang bilanggo ay lumangoy sa pinakamalapit na isla at nalulula sa kagalakan dahil sa wakas ay nakamit na niya ang kalayaan pagkatapos ng ilang taon na pagkabihag. Pagkalipas ng ilang linggo ay nakarating si Edmund sa Marseille at binisita si Mr. Morel.
ang may-ari ng lumang shipping company. Si Edmund na ngayon ay ganap ng naiiba dahil sa kanyang mahabang pagkakakulong, ay gumawa ng isang peking kwento tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isa sa mga kaibigan ni Edmund at nagtanong tungkol sa kanyang pamilya. Malungkot na isiniwalat ni Mr. Morrel na ang ama ni Edmund ay kinuha ang kanyang sariling buhay matapos na ang kanyang anak na lalaki ay inakusahan ng pagtataksil. Ipinaliwanag niya na ang mahistrado noon ang nagsampa ng gayong mga kaso kay Edmund. At bilang kapalit ang mahistrado ay tumaas ang ranggo bilang head prosecutor sa Paris. Binanggit din ni Mr. Morrel na may pumatay sa ama ng mahistrado. Para bang hindi pa yun sapat, nalungkot si Edmund nang malaman na ang kanyang kasintahan na si Mercedes ay nagpakasal kay Fernand at lumipat sa Paris. Dahil sa matinding pagnanais na gumanti ay nagpa siya ang ating bida na pumunta sa isla ng Monte Cristo, umupa siya ng makakatulong sa kanya at magkasama silang tumungo sa isla gamit ang mapa ni Faria. Matapos ang ilang araw at gabi ng paghahanap, sa wakas ay nakita na ng dalawa ang kayamanan na dalubhasang nakatago sa isang kuweba. Ito ay isang napakalaking koleksyon ng mga gintong barya at mga kahon ng mga alahas na tila walang katapusan. Naghakot sila ng maraming kayamanan hanggat sa makakaya nila at pagkatapos ay tumungo sila sa Paris. Sa pagdaan ng mga buwan, itinatag ni Edmund ang kanyang sarili bilang isa sa mga piling tao ng Paris at tinawag na Konde ng Monte Cristo. Bumili siya ng isang marangyang ari-arian sa gitna ng lungsod at regular na nagsasagawa ng mga masasayang pagtitipon. Inaanyayahan niya ang lahat ng maimpluwensyang pamilya sa lungsod kabilang ang head prosecutor na si Villefort, ang Dangler, at ang mga Mondigo. Habang ang lahat ay pumupunta sa mga pagtitipon na ito, ang kanyang dating kaibigan at dating kasintahan ay hindi kailanman bumisita. Hindi nagtagal ay nalaman ni Edmund na ang mga Mondigo ay may malaking utang dahil sa mga gawin ni Fernand sa pagsusugal. Kaya naman inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bilhin ang pinakamalaking bangko sa Paris at pagkatapos ay kinumbinsi ang lahat ng shipping company na huminto sa pakikipagnegosyo sa mga Mondigo. Pagkalipas ng ilang linggo, nalaman ng Konde ng Monte Cristo na sina Fernand at Mercedes ay may anak na lalaki na nagngangalang Albert. Siya ay labis na nasaktan sa pahayag na ito ngunit nagpa siya na gamitin ang pagkakataong ito para sa kanyang sarili. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na isagawa ang pagkidnap kay Albert at magkunwari na nailigtas niya ang buhay ng bata. Pag-uwi ni Albert ay isiniwalat niya na ang Konde ng Monte Cristo ang nagligtas sa kanya. Sa pagkilos na ito ay nakuha ni Edmund ang tiwala ng pamilya Mondigo. Kasunod ng insidente, nagpa siya si Fernand na magsagawa ng isang pagtitipon upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang anak at inanyayahan ng lahat kabilang na ang Konde ng Monte Cristo. Ang huli ay dumalo sa pagtitipon at walang nakakakilala sa kanya dahil mukhang napakayaman at maharlika na niya ngayon. Gayunpaman ay nakilala siya ni Mercedes na naruroon din sa pagtitipon mula sa kanyang maliliit na gawi tulad ng pag-ikot ng kanyang buhok, halatang mahal pa rin siya nito at kinausap pa siya doon. Ngunit iginiit ng Konde na patay na si Edmund Dantes at umalis sa pagtitipon. Hindi niya namalaya na hindi pala nabanggit ng babae ang buong pangalan ni Edmund na kakaunti lang ang nakakaalam. Pagkaraan ng isang linggo ay gumawa si Edmund ng isa pang plano, sa pagkakataong ito ay nakipag-usap siya sa mahistrado at sadyang hinayaan niya na lumabas sa kanyang dila na nakita niya ang kayamanan ng Spida at ipinadala ito sa Marseille. Ang mahistrado na kilala sa hindi pagiging tapat ay nagbahagi ng impormasyon kina Fernand at Philippe. At lingid sa kaalaman ng mga tulisan na ito ay alam ni Edmund na susubukan nilang linlangin ang isa't isa. Tulad ng kanyang inaasahan, nang dumating ang kargamento na naglalaman ng kayamanan ay ipinagkanulo ni Philippe ang lahat at sinubukan na kunin ang karamihan ng kayamanan para sa kanyang sarili. Ngunit hindi nagtagal ay nakaharap niya si Edmund na mabilis na dumating kasama ang mga pulis, pagkatapos ay inaresto si Philippe sa paratang ng pagnanakaw ng kayamanan at itinapon sa bilangguan. Makalipas ang ilang sandali ay hinarap ni Edmund si Villefort sa isang pampublikong paliguan. Tinanong niya kung bakit nagsinungaling ang mahistrado kay Mercedes maraming taon na ang nakalilipas na sinasabing ibinitin si Edmund. Naguguluhan ang mahistrado kung paano nalaman ito ni Monte Cristo gayunpaman, mayabang niyang ipinagtapat na hinikayat niya si Fernand na patayin ang kanyang ama. Bilang kapalit ay sinabi niya kay Mercedes na ang kanyang kasintahan ay ibinitin, kaya naman napilitan siyang pakasalan si Fernand. Naniniwala rin ang mahistrado na walang sino man ang makapagpapatunay sa kanyang krimen. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ang Konde pala ang nagplano ng lahat ng ito at may ilang pulis sa likod ng kurtina sa paliguan. Pagkatapos ay inaresto ang mahistrado dahil sa pakikipagsabwatan upang patayin ang kanyang ama at itinapon sa bilangguan. Sa sumunod na eksena ay dumating si Mercedes sa bahay ng Konde at ipinahayag na alam niyang siya si Edmund.
Tinanong niya kung paano niya nalaman na patay na si Edmond Dantes dahil hindi gaanong kilala ang kanyang apelyido. Sa kabila ng kanyang nag-aalab na pagnanais na gumanti, sa wakas ay inamin ni Edmond ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at tinanong si Mercedes kung bakit hindi niya siya hinintay. Ipinaliwanag niya ang kanyang panig ng kwento at ipinakita sa kanya ang singsing na sinulid na ibinigay niya sa kanya ilang taon na ang nakakaraan. Naging emosyonal ang ating bida at kalaunan ay nauwi na rin sila sa pagmamahalan. Kinabukasan ay hinarap ni Mercedes ang kanyang asawa at inihayag ang isang nakagigimbal na katotohanan, si Albert ay anak ni Edmond. Napangasawa lamang niya si Fernand at sinabing ang bata ay ipinanganak ng maaga upang pagtakpan ang kanyang tunay na ama. Nang marinig ito, umalis si Fernand dahil sa puot at tuluyang nakarating sa isang hideout kung saan balak niyang itago ang kayamanan ng Monte Cristo matapos itong nakawin. Gayunpaman, nilapitan siya ni Edmond na ngayon ay lantara nagpahayag ng kanyang tunay na pagkatao. Natigilan si Fernand nang makita ang kanyang dating kaibigan na nakatayo sa kanyang harapan, ngunit mabilis na naglunsad ng isang pag-atake gamit ang isang espada. Gayunpaman, si Edmond na nagsagawa ng pag-eensayo ng fencing araw-araw sa loob ng ilang taon sa bilangguan ay madaling naiwasan ang mga pag-atake. Papatayin na sana niya ang kaibigang traidor nang biglang dumating si Albert at humarang sa gitna. Ang binatilyo ay mabilis na sinundan ni Mercedes na sa wakas ay ipinahayag ang kanyang tunay na ama. Dahil napagtanto na ayaw niyang mamuhay sa isang mundo kung saan na kay Edmond ang lahat ng wala siya, naglunsad ng isa pang pag-atake si Fernand. Nagkaroon sila ng isang mabangis na tunggalian na nagtapos sa pagsaksak ni Edmond ng kanyang espada sa puso ng kanyang dating kaibigan. Lumipat ang eksena pagkalipas ng 3 buwan nang bumalik si Edmond sa Choudif upang magbigay pugay sa kanyang namatay na guro. Binili niya ang bilangguan upang matiyak na walang bilanggo ang mapapailalim sa parehong pahirap na kondisyon na kanyang tiniis. Nakatuon ngayon si Edmond sa paggamit ng kanyang kayamanan para sa ikabubuti ng sangkatauhan, gaya ng ipinayo sa kanya ni Faria bago pumanaw. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!